Sa pagkakataong ito, makausap naman namin via phone patch si Armed Forces of the Philippines spokesman Arnulfo Burgos. Ito ay may kinalaman sa peace situation na umiiral ngayon sa bansa. Magandang tanghali po, Colonel Burgos, at Happy New Year po sa inyo. Sandro, Happy New Year sa iyo at good afternoon sa ating mga televiewers, particularly din yung ating mga listeners sa Radyo ng Bayan. Opo, Colonel, baka pwede niyo po i-discuss sa amin itong ceasefire na naganap at bakit po ito tinigil bigla ngayong araw? Una sa lahat, yung ating suspension of offensive military operations which we unilaterally declared noong starting December 16 until January 2 was further extended until January 15. Yes. So it's a unilateral SOMO, although it was not reciprocated ng People's Army hanggang January 2 lang, but magpapatuloy ang enforcement ng SOMO sa Armed Forces of the Philippines, kaya naman ito extended hanggang January 15. Sir, bakit po ito na-cut short na at ba't po parang hindi nga po nakisama ang NPA po sa pag-uusap niyo about the ceasefire? Sandro, this is quite unfortunate, no? Walang reciprocation na nangyari ng People's Army, samantalang this will give them the opportunity dun sa ating mga kasamahan nila na makababa at makasama yung kanilang mga pamilya at ma-realize din, mapag-isip-isip nila yung kanilang pinaglalaban na armed violence na which continue to suffer yung ating mga kababayan. Siguro ang pinakamaganda dyan, Sandro, sila ang matanong natin. Well, sa atin naman sa Armed Forces of the Philippines, particularly our government, no, we have been supporting ng peace initiatives ng ating gobyerno. At we have really extended yung hand of peace to them, but the problem is that hindi naman nila na-reciprocate ito. Opo, Colonel, meron po kasi mga nababalita na sa panig naman daw po ng NPA, meron pa rin daw po mga checkpoints at mga arrest na mga nangyayari habang po yung sinasabing ceasefire o yung truce yung nagaganap. Ano naman po yung may sasagot po ng panig ninyo tungkol dito sa mga nababalita mula sa kanila? Sandro, itong pag-enforce ng suspension of offensive military operations does not prohibit us, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, para ang kanilang constitutional mandate, which is to protect the people and the state. Ginagawa natin ang enforcement ng checkpoints in coordination with the Philippine National Police as part of our law enforcement operations. NPA ka, membro ka ng armed forces or ordinaryong civilian ka, kung ikaw may pagkakasala sa batas, no one is above the law, kailangan ka managot. So kung ikaw ay may warrant of arrest, kahit ikaw ay mismong bahagi ka ng armed forces, ay hindi ka exempted, kailangan kang managot sa batas. Okay. Kaya yung ginagawa natin dito, ang pinagpuhigit lang sa atin is deliberate conduct ng combat operations against them. But yung ating pag-fulfill ng ating constitutional mandate, anong dyan? Kaya nga ang ating yung mga delivery ng basic goods and services, binabantayan ng ating tropa, lalo na yung humanitarian relief efforts natin sa Mindanao. Kaya nga gusto natin itong bigyan ng opportunity, salamat dito Sandro, para bigyan natin pugay yung ating libo-libong sundalo part ng Eastern Mindanao Command na sa kasalukuyan ay nagsasagawa pa rin ng humanitarian operations at karamihan sa kanila ay hindi na nagpasko sa kanilang mga pamilya at nagbagong taon, ngunit patuloy yung kanilang rescue, yung kanilang relief and humanitarian operations. Colonel, meron naman din pong napabalita na mga inambush po at meron pong mga nasawing mag-ina. Bakit hindi po nasama po sa period ng ceasefire yung pangyayari na ganito? Di ba may truce po? Bakit po tila hindi po ba sila sumunod kaya po sila nag-ambush? Sandro, sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, wala tayong binayolate kahit ito unilaterally declared. And itong SOMO na to, wala nang violate sa hanay ng Armed Forces of the Philippines at saka sa ating mga Philippine National Police. Yung nabalita natin na nangyari sa area ng Davao, nangyari kahapon sa Albay, ito'y simpleng paglabag sa ceasefire. At kaya nga ito ang subject ng ating investigation ngayon doon sa Albay. Kausap ko kanina ang tagapagsalita ng 19th Infantry Division, si Major Guzman. At mismo sa kanya narinig ko na tinutulungan ng 9i kanilang yung pamilya nitong CAFCU doon sa kanilang nagbibigay ng assistance yung ating 9ID para doon sa investigation at tulungan sila to facilitate yung pagsampa ng appropriate charges doon sa mga alleged personalities na nag-ambush dito yung sa New People's Army. Kaya ito is the subject of investigation at ito ay simpleng paglabag sa ceasefire. Opo. Sir, Colonel, confirm po ba na NPA nga po talaga ang mga assailants dito sa pangyayaring ito?
Yeah, ang nakarating sa aming information based on the initial investigation, it's New People's Army sa dahilang maraming galit doon sa CAFGU at mabuti na lang yung na-retrieve ng ating sumaklolong taga 9th Infantry Division, particularly sa 2nd Infantry Battalion, yung asawa, yung babae, at wounded ito at mabuti na lang na-retrieve ng ating sumaklolong tropa. Opo, meron po ba kayong pagkakaalam sa rason kung bakit po sila ang inambush? Well, ang pinakamaganda ang masasabi natin is that ito'y kagalit ng New People's Army at ito'y may tinatagong galit yung mga NPA kaya sila naging subject nito. Ang masasabi lang natin is that whenever there is a declaration coming from higher office o kaya higher echelon, ay dapat it should be translated down to the ground. Kaya nga, kung makikita mo, no, balikan natin itong ating framework agreement with the MILF, kung makita natin sa buong 2012, wala tayong violations na nangyari. This can only be possible also kung gagawin din po na magkabilang panig. So sa NPA ang tinutukoy ko. Kaya nga kung ito ay naging posible sa MILF, why not with the New People's Army? So, ang kailangan dito sa ganitong agreement is two-way. So, hindi lang yung isang panig, kundi yung kabilang panig din. So, the choice is up to them. But the Armed Forces of the Philippines have been supporting itong peace initiatives ng ating government. And the government really have been extending itong the hand of peace to them. And it's a decision. Opo, maraming salamat po sa inyong panahon, Colonel Arnulfo Burgos ng AFP.